Nasunog ang bangkang yan habang may sakay ng mga turista sa gitna ng dagat sa Vallehermoso, Negros Oriental. Base sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, pabalik na sa resort galing sa sightseeing ang nasabing bangka nang biglang umusok ang spark plug nito. Nailigtas naman ng responding tauhan ng PCG at local rescuers ang 10 pasaherong sakay ng bangka, pati ang operator nito. Patuloy ang investigasyon ukol sa insidente. Wala raw ibang masisisi ang gobyerno kundi ang kanilang sarili matapos bigong mapauwi sa Pilipinas si Zaldico ayon kay Senador Ping Lacson. Sabi ni Lacson, dahil sa pagkabigong maibalik sa bansa si Ko, nasa nakakahiyang sitwasyon ngayon ang gobyerno. Dapat daw magdoble kayod ang gobyerno para maipakitang seryoso ito sa pagkamit ng hustisya. Tinawag naman itong malaking setback ni Senador J.V. Ejercito. Para kay Senador Sherwin Gatchalian, nakakapanghinayang na hindi naiuwi sa Pilipinas si Ko. Tinawanan naman ni Senadora Amy Marcos ang update kay Ko. Dapat naman daw magpaliwanag ang gobyerno kaugnay rito, sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Diokno. Isa raw itong kapalpakan. Dismayado naman sa nangyari si ML Party List Representative Laila De Lima. Hindi na nga raw nakuha si Ko, hindi pa malinaw ang sagot ng gobyerno para matiyak na maaresto ang dating mambabatas. Inako naman ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagkakamali nang sabihin niya noon na mapapauwi sa loob ng 1 linggo hanggang 1 buwan si Ko. Anya, maling inakala niya na pareho lamang ang proseso sa Pilipinas at sa ibang bansa kaugnay sa pag-repatriate ng mga individual na kulang ang travel documents. Sabi ng Malacanang, walang sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyari. Hindi rin kailangan ng Pangulo na humingi ng paumanhin dahil ginawa naman nila ng administrasyon ang mga dapat gawin. Kaugnay sa gagawing tax audit ng BIR kay Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Atty. Manasseh Scarpio, kausapin natin si BIR spokesperson Atty. Brianna K. De Los Santos. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning rin po, Sir Rafi, at sa lahat ng nakikinig sa Balitang Hali. Opo, tinatalakay po ngayon sa Kamara yung pagbubukas sa box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang VP Duterte at Atty. Man Scarpio. Ano po ba yung mga specific na dokumentong laman ng kahon na binigay nyo sa House Committee on Justice? Mga ano po yun, yung mga documents na sinabpina po ng Committee on Justice na nasa posisyon po ng BIR. So, basically, mga tax records po ng Vice President and Atty. Man Scarpio. Nung isinimiti nyo po ito at nag-comply kayo dito sa hiling ng Committee on Justice, batid nyo naman po na hindi talaga nila pwedeng buksan ito at hindi pwedeng makita ng mga kongresista? Yes po. When the BIR submitted those documents po, sinabi naman po namin na it is submitted in the Committee on Justice sitting in executive session. So, ang sa amin po is mabubuksan nila kung makomply nila ang requirements ni Section 20 ni Tax Code na it should be in aid of legislation and they are sitting in executive session. So sa ngayon po, pwede bang buksan kapag nag-executive session ngayon ang Justice Committee? Kung makomply po ang requirements po ng batas, kasi hinihintay po namin kung anong motion ng committee kung in aid of legislation nga ba ang kanilang proceeding. Yun nga po ang naging debate noon kasi impeachment hearing itong nangyayari. Maiba naman po ko, kailan po sinimulan yung tax audit sa mga negosyo ni Vice President Duterte at Atty. Carpio? Sinasabing may nakita kayong probable cause kaya iniutos po yung tax audit. Pakipaliwanag po kung ano yung basehan nitong probable cause? Since marami po na tayong informasyon na kinukuha kasi ang commissioner may power to obtain third-party information. So, based on the news and in the impeachment proceedings and hearings being conducted and taking into account the Ombudsman's testimony on the SALN and the Anti-Money Laundering Council. So, nakitaan po ng probable cause for the issuance of letter of authority for the conduct of audit investigation. So, si BIR naman po, pag may nakita po kaming tax liability at hindi po siya bayad, under the date program of the BIR, we will issue a letter of authority to conduct audit investigation. Maiba naman po rin ako. Ano po yung naging basihan naman sa tax evasion complaint laban po kay Attorney Harry Roque at kanya pong misis? Kay Attorney Harry Roque po, it was due on his failure to file the required tax return and pay the taxes
on the transfer of shares of stock sa Biancham Corporation at yung pag-increase ng authorized capital stocks in 2015. Paano po't wala siya dito sa Pilipinas? Paano po yung magiging proseso nito? Since ngayon po, nag-file na po kami ng case with the Department of Justice and it is under the preliminary investigation. So, ang proseso po ng batas on the conduct of filing of cases, yun po ang masusunod. So, kahit po wala siya sa Pilipinas, magpo-proceed naman po ang court proceedings against him. Reaksyon niyo naman po kasi sabi ni Attorney Roque, politically motivated at legally and factually baseless daw yung inyong kaso laban sa kanya. On the end of the BIR, since we have verified, they verified the findings kami na yung nga po, yung mga taxes sa pag-transfer ng shares ay hindi po bayad, hindi naman po siyang politically motivated. So, yun po ang sagot po ng BIR. Balikan ko lamang po yung box na nasa Justice Committee ngayon at pinagdedebatehan kung ito'y bubuksan o hindi. Kapag ito'y binuksan po ba, may technical ho ba na pagkakamali or violation ang Justice Committee kapag hindi na-comply itong mga inyong binanggit at pwede itong questionin sa Korte Suprema? Sa kailangan po kasi ma-comply po ang ang requirements ng batas. So technically meron po, and kung ang naman po ang disclosure nila, rules naman po ng committee ang mag-prevail, but it will be in violation of the law po. So talagang pwede pong i-interpret any other way itong batas at pwede nga talagang questionin ito sa Supreme Court. Yes po. Ang karapatan naman po ng taxpayer to question if there is indeed a violation in the law. Okay, sige po. Abangan po natin yan. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Okay, thank you, Sir Rafi. Yan po si BIR spokesperson Attorney Brianna K. De Los Santos. Mga mare at pare, nag-file ng application si award-winning pop superstar Taylor Swift para ipa-trademark ang kanyang boses. Nag-submit ang singer-songwriter ng 2 sound recording ng kanyang album announcements at isang photo on stage sa United States Patent and Trademark Office. Ayon sa isang trademark attorney, ito'y para protektahan ang boses at image ni Taylor mula sa dumaraming deepfake videos at audios na gawa ng artificial intelligence. Layo ng hakbang na protektahan ang artists mula sa malicious o commercial exploitation o pananamantala. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng statement ang publicist ni Taylor. Nauna nang nag-file ng trademark si Hollywood actor Matthew McConaughey para sa kanyang iconic lines sa 1993 film na Dazed and Confused. Opisyal nang binuksan ang Digital Media Asia 2026 na kinikinalang Asia's largest and most influential summit sa news publishing industry. Ito po ang unang pagkakataon na dinala sa Pilipinas ang prestihiyosong conference na dinadaluhan ng industry leaders, tech pioneers at journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatalakay dyan ang evolving landscape ng digital storytelling, AI integration at sustainable business models para sa news. Present at panelist sa isang sesyon, si Senior Vice President for Digital Advertising ng GMA New Media Incorporated na si Marilyn C. Ayon kay C, hindi lang basta click ang target ng GMA kundi ang pagbuo ng koneksyon sa audience sa iba't ibang platforms. Pagpapalago at pagpapalawak naman ng GMA Digital News Operations at pagiging leading news source sa Facebook at YouTube sa Pilipinas ang ibinahagi ni GMA News Online Senior Business Development Manager Justin Yohas at binuo ang Digital Media Asia ng World Association of News Publishers o WAN-IFRA na may libu-libong kinatawan mula sa 120 bansa. Suportado ang Digital Media Asia ng GMA Network bilang event partner. Nagbangga ng 2 tren na yan sa Bekasi, Indonesia. Napuruhan sa aksidente ang bago na sinasakyan ng mga babaeng pasahero. 15 babae ang namatay habang halos 70 babae rin ang sugatan.
Pahirapan pa ang pagliligtas dahil karamihan sa pasahero ay naipit sa mga nayuping bahagi ng bakal na bagon. Inabot ng halos 12 oras ang rescue operations. Ayon sa Transport Ministry ng Indonesia, huminto ang isang taxi sa tawirang malapit sa Bekasi Timur Station, kaya ipinahinto muna ang isang commuter train. Doon na ito nabangga ng isang long-distance train. Patuloy ang investigasyon ng Indonesian authorities. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado ang gunman at ang mastermind umano sa pamamaril sa isang lalaking nasa internet cafe sa Talisay, Cebu. Base po sa investigasyon, naglalaro noon ang biktima ng barilin ng isa sa mga suspect. Sugatan sa insidente ang anak ng biktima matapos tamaan ng bala. Sa tulong po ng CCTV footage, natukoy at naaresto ng pulisya ang gunman. Nakumpiska sa kanya ang isang baril na hinihinalang ginamit sa pamamaril. Na-recover din po ang 4 na bala at motorsiklong ginamit niya sa pagtakas. Naaresto naman ang pamangkin mismo ng biktima na umano'y nag-utos sa gunman na gawin ang krimen. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa media. Pero ayon sa salaysay niya sa pulisya, ang lalaking nasa likod ng biktima ang target ng pamamaril. May nasabat ding mahigit 170,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu mula sa pamangkin ng biktima. Hinala ng pulisya, personal na alitan at may kaugnayan umano sa ilegal na droga ang motibo sa krimen. Nahaharap at mahaharap po sa patong-patong na reklamo ang mga suspect. Arestado sa Bacolod City ang 30 sangkot umano sa illegal na drug racing. Ni-raid ng pulisya at LTO Negros Island Region ang sinasabing drug racing sa Bacolod Economic Highway sa Barangay Granada matapos may magsumbong tungkol dito. Hindi nakuhanan ng video ang aktwal na karera. Nabisto rin ng mga otoridad na may pustahan sa lugar. Ayon sa LTO, 13 motorsiklo ang na-impound. Aminado ang punong barangay na may drug racing sa kanyang nasasakupan at matagal na ron niyang pinagsasabihan ang mga sangkot. Walang pahayag ang mga inaresto. Posibleng may kaugnayan sa negosyo ang nakikitang motibo sa pamamaril sa 2 tao kahapon sa Timog Avenue, Quezon City. May ulat on the spot si Emil Sumangil. Emil? Magandang tanghali, Rafi. Umuuna nga ng Special Investigation Task Group Perry Mariano, ang Quezon City Police District. Ito ang inatasang tumutok sa investigasyon sa double murder case na naganap nga pasado alas 3 ng hapon. Yan sa Timog Avenue malapit sa kanto ng EDSA. Sa pinaka-latest na impormasyong ating nakuha mula sa Philippine National Police, makaraan tayong dumalo dito sa press conference sa Campo Crame sa Quezon City. Kinumpirma nga nilang kapwa namatay na ang mga sakay ng kulay puting kotseng pinaulanan ng bala kahapon. Ito ay kinilalang sina Seferino Mariano, 75 years old. Siya, Rafi, yung nasa passenger seat. Sinasabi ng Quezon City Police District na nagtamo ito ng hindi bababa sa 5 tama ng bala. Yung kanyang driver na kinilala namang si Norberto Orimaco, 66 years old, nagtamo rin ng hindi bababa sa 4 na tama ng bala, kapwa namatay sa East Avenue Medical Center. So nag-backtrack, Rafi, ang Special Investigation Task Group Perry Mariano at nakakuha sila ng mga CCTV footages dyan sa scout area. Lumilitaw na pagkatapos banatan ng gunman at ng kanyang kasabwat na driver ang mga biktima, lumabas ito ng EDSA. Doon naputol yung kuha ng amateur videographer na ibinigay sa ating kahapon. Pagkatapos na kumanan ng EDSA, kumanan ulit ito ng Kamuning at pumasok naman ng Scout Rallios. Dito inabandona ang motorsiklong ginamit sa krimen. Ito ay na-recover, Rafi, ng QCPD ilang oras makaraan isagawa ang pamamaril. Iniwan ito, Rafi, at sa kuha ng CCTV naglakad ang 2 suspect. Sumakay ng tricycle, nagpahatid ito sa Quezon Avenue at sumakay ng jeep. Iba na ang mga damit. Nagpalit na ito, Rafi, ng mga damit itong 2 suspect. Iniwan kapwa nila yung helmet dito sa motorsiklo at kung saan nagpunta o anong ruta ng jeep na sinakyan ng mga suspect, ito ay hindi muna dinivulge ng Quezon City Police District dahil patuloy ang isinasagawang manhunt operation. Tinanong natin, Rafi, kung ano ang posibleng motibo sa krimen. Posible raw business-related. Binabanggit nila na si Perry Mariano ay di umano
may kinalaman sa operasyon ng ilang mga business establishment dyan sa Quezon City at yon ang isa sa mga tinitignan nilang anggulo o yung motibo dito nga sa pangumaril. Wala pa raw nakikipag-ugnayan sa kanilang kaanak ni Perry Mariano o maging ng driver, pero patuloy sila nakikipag-ugnayan sa pamilya ng mga nasawi para lalong mabigyan linaw ang investigasyon sa kaso. Tinanong natin Rafi sa kakahuli-huli ang pagkakataon bago magtapos ang press conference kung may lead na ang QCPD dito sa mga suspect. Hindi nila ito takasang sinagot Kuberon, pero magkakaroon daw sila ng development o ng magbibrief sila muli para magbigay ng update dito sa investigasyon sa lalong madaling panahon. Yan ang latest, Rafi, mula dito sa Campo Crame sa Quezon City. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Emil Sumangil. Update po tayo, kasunod naman ng ammonia leak mula sa isang planta ng yelo sa Deparo, Caloocan. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Connie, napakalakas pa rin ang amoy ng ammonia mula sa lugar na ito sa barangay 168 sa North Caloocan matapos nga magkaroon ng ammonia leak ang ice plant na ito sa aking likuran. Mayat-mayat dinitest ang toxicity level ng hangin para malaman kung pwede nang pabalikin ang mga residente na nakatira malapit sa ice plant. Ayon sa CDRRMO, tuwing nalalanghap ang ammonia, maaring magdulot ito ng pagsusuka, hirap sa paghinga at pagkahilo. Papanganib daw ito sa mga matatanda, bata at yung mga may karamdaman sa baga. Sa ngayon, wala nang nananatili o walo pa ang nananatili sa Tala City Hospital o sa Tala Hospital. Samantalang inoobserbahan naman ng ilang residente sa barangay hall matapos makalanghap at makaranas ng pagkahilo. Agad nagpunta ang CDRMO sa lugar katuwang ang BFP para i-ventilate o pahanginan ng fumes ng ammonia na gamit sa refrigeration at produksyon ng yelo. Narito din ang mga kinatawan ng City Environmental Office para malaman kung ano-ano ang posibleng pananagutan ng may-ari ng planta. Connie, base sa huling reading ng hangin ay hindi pa rin pwedeng pabalikin itong mga residente at may nakahanda namang evacuation center dito habang di pa ligtas silang bumalik sa kanilang mga bahay. Sinusubukan pa natin hanggang sa mga sandaling ito na makunan ng pahayag ang may-ari ng nasabing ice plant. At yan ang latest mula rito sa North Caloocan. Balik sa inyo, Connie. Maraming salamat, Chino Gaston. I-reveal na ang iba pang cast ng upcoming View original series na Love, Siargao. Makakasama ni Asia's multimedia star Alden Richards at Nadine Lustre ang kapuso stars na sina Kailin Alcantara, Vince Maristella, AZ Martinez at Kim Jisoo. Part din ng cast sina Colleen Garcia, Gab Lagman, Adrian Lindaya, Kaki Chodoro at Christopher Diwata. Ang Love, Siargao ay tumatalakay sa sikat na Siargao curse. Iikot ang series sa kwento ni Nadjaw at Kara, played by Alden and Nadine. Ang series ay collaboration project ng View Philippines, Viva Communications Incorporated at GMA Network.